Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang game ng kupunan ng Golden State Warriors kontra sa kupunan ng Boston Celtics. Ngayon mga ropa, ito agad ang itatanong ko. Ano ang nangyayari sa kupunan ng Golden State Warriors? Dito sa game na to mga ropa, ang dali lang silang tinambakan ng kupunan ng Boston Celtics. Take note mga ropa, ang Boston Celtics ang isa sa contender para maging NBA champion ngayong season. At dahil contender nga mga ropa, ibig sabihin sobrang lakas itong kupunan ng Boston Celtics at ang dali lang nilang paso ng kupunan ng Boston ang kupunan ni Stephen Curry na Golden State. Dahil sa pagkatalo ng Golden State Warriors dito sa Boston Celtics mga ropa, ang standings sa nila ay 21-21. Pang-11 sila sa Western Conference. Sobrang alanganin na tong standings na to ng Golden State Warriors mga ropa, delikado na to. Ngayon tignan at isa-isayin natin ang pagkukulang ng Golden State Warriors dito sa game nila sa Boston Celtics. Ito ang game analysis at breakdown, Golden State Warriors versus Boston. Simulan na natin to. Okay, game. Dito tayo magsimula muna sa starting lineup ng dalawang kupunan mga ropa. Para sa Golden State Warriors, ang point guard dito ay si Dennis Schroeder. Shooting guard naman si Stephen Curry mga ropa, vice versa, palitan sila dyan. At ang kanilang forwards ay si Andrew Wiggins at si Gary Payton. At syempre ang starting center nila ay si Jackson Davis. Ngayon mga ropa, doon naman tayo dumako sa starting five ng kupunan ng Boston. Tignan natin ang matchup ng dalawang starting five dito ng dalawang kupunan mga ropa. Ang starting five ng Boston dito sa may point guard, Drew Holiday ang starting point guard nila mga ropa, at ang shooting guard naman dito ay si Derrick White. Vice versa din yan, pwede magpalitan. At ang forwards ng Boston Celtics dito mga ropa ay si Jaylen Brown at si Jason Tatum. At ang starting center nila ay si Kristaps Porzingis. Kung tinginan lang mga ropa matchup sa matchup ng dalawang kupunan, tapatan, kitang-kita natin na mas maliliit ang players sa kupunan ng Golden State Warriors kumpara sa starting five ng kupunan ng Boston Celtics. Dito naman tayo dumako sa depensa ng Golden State Warriors dito sa start ng game na to. Mapapansin natin dito mga ropa, hindi sila naka-zone defense dyan. Naka-man-to-man defense sa kupunan ng Golden State dahil naka-spread out din yung players ng kupunan ng Boston Celtics. At sa unang play na to ng Boston Celtics mga ropa, dito si Jason Tatum na nagmamando ng bola dito sa may ibabaw. At sinitan siya ng screen dito ni Kristaps Porzingis mga ropa. Pick and pop play ang ginawa nila dito. Ngayon mga ropa, si Jackson Davis ang bumabantay dito kay Kristaps Porzingis. Si Jackson Davis mga ropa, kahit sa mga past games ng kupunan ng Golden State, talagang naka-drop defense lang siya lagi dyan sa may 3-pointer. Pero dito mga ropa, ang binabantayan niya nga ay si Kristaps Porzingis. Itong si Kristaps sa may tira to sa may labas. Kaya ngayon mga ropa, naobliga si Jackson Davis na umibabaw dyan sa may 3-pointer. Kasi hindi niya pwedeng pabayaan si Kristaps Porzingis na ma-open dyan dahil nga may tira to sa 3. Ngayon mga ropa, pick and pop play ang ginawa dito ni Jason Tatum at Kristaps Porzingis. Si Jackson Davis medyo nahuli dyan sa pag-close out kay Kristaps kasi nga hindi niya naman talaga gawain na sumabay dyan sa may 3-pointer. Ngayon mga ropa, honestly speaking, sa lahat ng pag-a-analyze ko sa games sa kupunan ng Golden State Warriors, ito talaga ang nakikita kong weakness ng center nila na si Jackson Davis. Yung depensa niya sa may perimeter at the same time dyan sa may 3-pointer. Kaya sa pagkakataon na to mga ropa, kinapitalize yan ni Kristaps Porzingis. Enough separation, kitang-kita dito kay Jackson Davis para ipukol ang 3-pointer. At ang 3-pointer niya yan para kay Kristaps ay pasok yan mga ropa, ang long reach bump. Basket is good yan para kay Porzingis. At ito mga ropa, another one possession ulit ang Boston Celtics dito. Makikita natin yung kahinaan talaga ng lineup dito ng kupunan ng Golden State. Pansinin natin na ang starting five ng kupunan ng Boston Celtics, kahit sinong humawak ng bola dyan, kayang-kayang umiscore. At sa pagkakataon na to mga ropa, ang may hawak ng bola ay si Jaylen Brown. Binabantayan siya dito ni Dennis Schroeder na higit na mas maliit kaysa sa kanya. Ngayon mga ropa, dahil mismatch yan kay Jaylen Brown, inatake niya agad ang depensa ni Dennis Schroeder. Iwan agad si Dennis Schroeder. Ang tendency outcome nito mga ropa, si Jackson Davis na naman ay napilitan siyang mag-close out dito kay Jaylen Brown kasi nga ang daling iniwanan lang ni Jaylen Brown dito yung depensa ni Dennis Schroeder. Naobliga ngayon si Jackson Davis sa mag-close out yan at humelt kay Dennis Schroeder. Good close out naman yan kay Jackson Davis mga ropa. Yun nga lang yung iniwanan na binabantayan ni Jackson Davis dito ay si Kristaps Porzingis nga na nakapwesto lang doon sa may 3-pointer. Kaya pagka-kick out ni Jaylen Brown ng bola dito sa may right side corner 3-pointer kay Kristaps Porzingis, open na siya dyan. Yun nga ang problema dito sa matchup na to ni Jackson Davis mga ropa. Hindi niya pwedeng iwanan si Kristaps Porzingis sa may 3-pointer, which is kahinaan naman ni Jackson Davis sa depensa kasi hindi nga siya good defender dyan sa may 3-point line. At dahil sa penetration na to ni Jaylen Brown mga ropa, open na naman si Kristaps Porzingis dito sa may 3-pointer. At ang resulta niyan, pasok na naman ang long range bump para kay Kristaps. Easy money agad para sa Boston. At syempre mga ropa, dahil talo nga ang Warriors dito, hindi ibig sabihin no, hindi natin papakita yung magandang gameplay din na ginawa nila. Nakikita natin na si Jackson Davis ang may hawak ng bola dito at naghihintay siya ng re-receive ng bola dito. At ang re-receive niyan mga ropa, si Dennis Schroeder na binabantayan dito ni Jason Tatum. At ito ang favorite gameplay ng kupunan ng Golden State Warriors mga ropa, moving over the screen. Dinaanan nga ni Dennis Schroeder dito yung unang screen ni Andrew Wiggins. Naiwanan agad yan si Jason Tatum mga ropa at another one. Isang screen na naman ang dinaanan dito ni Dennis Schroeder. Ito nga yung screen naman ni Jackson Davis. Sa screen na yan mga ropa, inabot na ni Jackson Davis yung bola kay Dennis Schroeder. Nabarahan na dyan si Jason Tatum totally. Kaya ang resulta nito mga ropa, open na open si Dennis Schroeder dito sa may mid-range jumper. At basket is good naman ang mid-range jumper na yan ni Dennis Schroeder para sa kupunan ng Golden State. At ito ba mga ropa, nagmintas ang tira dito ni Jason Tatum
sa may 3-pointer. Rebound na kupunan ng Golden State Warriors. And guess what? Guess who? Kung sino ang nauna doon sa may kabila, sa may fast break. Very well executed fast break yan para sa kupunan ng Golden State. Dahil ang rumisip ng bola dyan is si Jackson Davis. Pineke ni Jackson Davis dito yung kumahabol na defender ng kupunan ng Boston Celtics. Successful yung peke na yan ni Jackson Davis. Kaya ang tendency outcome nito is 2 points para kay Jackson Davis. Basket is good. At ito pa, sulitin na natin tong highlights na to ng kupunan ng Golden State Warriors. Tumira dito si Guy Santos sa may 3-pointer. Mintes ang tira dyan ni Guy Santos. Pero ang offensive rebound mga ropa ay napasa kamay ng Golden State Warriors at bumagsak to sa kamay ni Stephen Curry. Well defended naman si Stephen Curry dito mga ropa, pero tiniraan niya harap-harapan dito ang depensa ng kupunan ng Boston. At yung 3-pointer na yan ni Stephen Curry, basket is good ang long range bomb para sa kanya. Too easy para kay Stephen Curry, basket is good. At dito na tayo dumako ulit sa possession ng kupunan ng Boston Celtics mga ropa. Eto nga, kitang-kita natin yung kahinaan dito ng kupunan ng Golden State. Mismatch na mismatch talaga ang lineup mga ropa. First 5 sa first 5. Mismatch na mismatch. Kitang-kita talaga natin lamang ang kupunan ng Boston in terms of first 5 lineup. Ang may hawak ulit ng bola dito mga ropa si Jaylen Brown. Nakapwesto siya dito sa may paint. At ang bumabantay sa kanya dito ay si Stephen Curry. At another one mismatch na naman yan kay Jaylen Brown mga ropa. Kaya no choice dito ang kupunan ng Golden State Warriors kung hindi mag-respond sa depensa. Mag-send sila ng help sa depensa kay Stephen Curry mga ropa. Tatlong players na dumikit dyan kay Jaylen Brown. At na-anticipate naman yan ni Jaylen Brown mga ropa. Kaya kinik-out niya yung bola sa may 3-point area dito kay Derrick White. At ang resulta niyan mga ropa, enough space agad para kay Derrick White. So kung tira na to ni Derrick White sa 3-pointer mga ropa, too easy din para sa kanya. Easy money ba kay Derrick White? Basket is good. Dahil nga sa mismatch na to na nagagawa ng kupunan ng Boston Celtics mga ropa, nagli-lead yan sa mga 3-pointer nila. At ito pa mga ropa, another one, si Jaylen Brown na naman ang tumilada dito para sa kupunan ng Boston Celtics. Penetration niya sa depensa ng kupunan ng Golden State Warriors mga ropa. Eto well defended naman si Jaylen Brown dito. Yun nga lang, mas nangibabaw yung opensa ni Jaylen Brown against sa depensa ng Golden State. Napakahirap na tira para kay Jaylen Brown mga ropa, pero still, naipasok niya pa rin yung tira na yan. Another one, basket is good. At ito pa mga ropa, another one ulit, Jaylen Brown na naman ang tumirada. Penetration niya naman sa depensa ng kupunan ng Golden State Warriors. Walang maging sagot ang kupunan ng Golden State Warriors sa opensang pinapakita ni Jaylen Brown dito. Successful penetration na naman para kay Jaylen Brown. Another one, easy money na naman sa kanya. Basket is good ulit. Ito mga ropa, isa na naman to sa depensa ni Jackson Davis. Pansinin ulit natin to. Si Jason Tatum nagbaba ng bola dito para sa kupunan ng Boston. At dahil nga alam ng Boston Celtics mga ropa na mahina sa depensa sa may ibabaw, itong si Jackson Davis, sinetan si Jason Tatum ng screen dito sa may ibabaw mga ropa at napilitang mag-switch dyan ang kupunan ng Golden State Warriors. At ang sumalo sa depensa dito kay Jason Tatum ay walang iba kundi si Jackson Davis. Kitang-kita natin na pag-switch sa depensa dito ni Jackson Davis kay Jason Tatum mga ropa. Naka-drop defense dito si Jackson Davis. Kitang-kita natin yung enough separation kay Jason Tatum para ipukol niya yung 3-pointer dito. At dahil nga sa separation na yan mga ropa, dahil nga sa drop defense dito ni Jackson Davis, pinukol ni Jason Tatum ang 3-pointer. At ang resulta niyan mga ropa, sobrang dali dahil nga walang bantay, enough separation. Pasok na naman ang tira ng Boston Celtics dito sa may 3-pointer. Basket is good na naman. At ito mga ropa, another one, good example ulit ng mismatch sa lineup ng kupunan ng Golden State Warriors. Pansinin natin dito mga ropa, si Al Horford, binabantayan siya ni Dennis Schroeder. Si Al Horford mga ropa, sentro ang laruan ito para sa kupunan ng Boston Celtics. Samantalang si Dennis Schroeder naman ay guardia. Ibig sabihin mga ropa, another mismatch na naman to para sa kupunan ng Boston Celtics. No choice na naman dyan ang kupunan ng Golden State Warriors kung hindi humelp dyan kay Al Horford. At ang humelp nga dito mga ropa ay si Buddy Hield. At ang tendency outcome niyan, yung binabantayan ni Buddy Hield, naiwan niya dito sa may right side corner 3-pointer. Halos pa ulit-ulit nga lang yung gameplay na ginagawa dito ng kupunan ng Boston Celtics. Kukuha sila ng mismatch doon sa may ilalim, sabay kick out ng bola pagka humelp defense na yung kupunan ng Warriors. Tumataginting na 20 out of 48 nga sa 3-point area tong kupunan ng Boston Celtics dito sa game na to. 23 pointers ang kanilang naipasok. At tong kick out ng bola na to ni Al Horford mga ropa, another one, basket is good na naman sa long range bomb ang kupunan ng Boston Celtics. Tapos ito pa ang isa sa napansin kong ginawa na diskarte ng kupunan ng Boston Celtics mga ropa. Eto dito kay Stephen Curry. Mahigpit ang bantay nila kay Stephen Curry. Mapapansin natin mga ropa dito pa lang sa may backcourt. Pinapress defense nila agad si Stephen Curry para hindi to makapagmando ng bola. Ito nga mga ropa, kahit hawak ni Stephen Curry yung bola, mahigpit na depensa ang pinapakita ng kupunan ng Boston. At eventually mga ropa, yung possession na yan ng kupunan ng Golden State Warriors, turnover ang kinalabasan courtesy of Stephen Curry. Dahil nga yan sa mahigpit, malagkit na depensa na ginagawa ng kupunan ng Boston. At yung turnovers naman na yan ng kupunan ng Golden State Warriors mga ropa, nakakapitalize yan ng kupunan ng Boston Celtics doon sa may kabilang banda. Si Jason Tatum ay hawak ng bola. At sa possession na to ng Boston Celtics mga ropa, ang dali lang iniwanan ni Jason Tatum yung kanyang defender. At the same time mga ropa, walang resistance dyan ng kupunan ng Golden State Warriors. Open lane para kay Jason Tatum para atakihin papunta sa ring ang depensa ng kupunan ng Golden State. At ang resulta nito mga ropa, slam dunk para kay Jason Tatum. Napadali ang kanyang trabaho dyan dahil nga walang depensa ang kupunan ng Golden State. Easy money para kay Jason Tatum, basket is good. Sabi ko nga mga ropa, 23 pointers ang pinakawalan ng Boston Celtics dito sa game na to. At sa magkakataon na to mga ropa,
ropa, transition offense sa kupunan ng Boston Celtics. Walang kabog-abog mga ropa, tinirahan ni Drew Holiday dito ang depensa ng kupunan ng Golden State. Mabilis ang tira lang yan mga ropa, pinukol niya agad ang 3-pointer. At pasok na naman ang 3-pointer na to ng kupunan ng Boston Celtics mga ropa. Panis na naman ang depensa dito ng kupunan ng Golden State. Another 3-pointer na naman yan, ilista mo na, basket is good. Nakakuha naman ang 3-pointer dito ang kupunan ng Golden State Warriors mga ropa sa katauhan naman ni Dennis Schroeder. Nakatawi naman sila dyan sa 3-pointer mga ropa, basket is good yan para kay Dennis Schroeder. Yun nga lang mga ropa, sa susunod na possession ng kupunan ng Boston Celtics ay nanggaling sa steal mula dito sa kupunan ng Golden State Warriors. At dahil sa steal mga ropa, nakakuha na naman ng 2-pointer dito ang kupunan ng Boston Celtics. Walang kahirap-hirap yan dahil fast break, basket is good ulit. Tapos mga ropa, another one, what a setup play na naman dito ang ginawa ng kupunan ng Boston Celtics. At si Sam Hauser ang nakapuntos na naman dito. Ang gandang cut ang kanyang ginawa para sa another 2 points na naman ang kupunan ng Boston Celtics. This time mga ropa, sa depensa ng kupunan ng Golden State Warriors ay walang bisa sa opensa ng kupunan ng Boston. At ito pa mga ropa, another one ulit. Nakakuha na naman ang napakagandang mismatch dito ang kupunan ng Boston Celtics. This time tingnan natin si Kristaps Porzingis nandoon sa may ilalim sa may paint. At guess what? Ang bumabantay sa kanya dito si Moses Moody. Hanggang balikat lang yata ni Kristaps Porzingis dito si Moses Moody. Clearly mga ropa, mismatch na mismatch yan para kay Kristaps Porzingis. At dahil dyan mga ropa, napadali ang trabaho ni Kristaps. Tinirahan lang niya harap-harapan dito ang depensa ni Moses Moody. At ang resulta niyan, easy 2 points agad ang kanyang napundar. Basket is good agad. At ito mga ropa, ang sumunod na clip na papakita ko sa inyo ay depensa naman ni Jackson Davis dito. Si Jason Tatum may hawak ng bola. Si Jackson Davis mga ropa, nakasone siya dito in case na umataka si Jason Tatum dito sa may kanan. Pero again, pagka-kick out ang bola Jason Tatum dito sa may right side corner 3-pointer, hindi agad naka-close out yan si Jackson Davis. Kasi nga mga ropa, yan ang isa sa weakness si Jackson Davis, yung pagdepensa sa may 3-pointer. At ang resulta niyan mga ropa, easy 3-pointer agad na pundar dyan ang kupunan ng Boston Celtics. Another one, basket is good na naman para sa kanila. At so mga ropa, natapos ang game 125-85 ang score. 40 points na tumataginding ang lamang ng kupunan ng Boston Celtics. Tambako lang kupunan ng Warriors. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo dito sa game na to ng kupunan ng Golden State Warriors kontra sa kupunan ng Boston Celtics? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.